Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang mga nakakapanabik na pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na One Piece. Sa video ito pag-uusapan natin kung sino kaya ang maaaring huling maging kalaban o kontrabida sa One Piece. Ang One Piece nga ay ang isa sa pinakasikat na manga at anime series sa ngayon. Alam naman natin kung bakit, diba? At ilang taon na nga itong namamayagpag. Alam natin na mas lalong sumisikat ito dahil sa kwento ng kanyang bida na si Monkey D. Luffy at sa mga kasamahan nito. Pero syempre alam natin na hindi ito magkakaroon ng thrill kapag walang tinatawag na kontrabida na minsan ay talagang masasabing mas malakas pa siya kung ikukumpara sa bida. Sa entire series, marami na nga din kinalaban itong si Luffy. Andyan pa nga yung pangyayari na ikinakala natin na namatay na siya dahil nga sa pakikipaglaban niya kay Kaido. Bukod nga kay Kaido, meron pang mga kalaban niyang naglabasan sa series tulad na lamang ni Big Mom, Doflamingo, Crocodile at marami pang iba. Pero ang mga ito ay natalo nga. At sa kasalukuyan ng mga chapter, parang ang pinapakita ng kalaban dito ay si Blackbeard. Kaya naman ito nga ang malaking tanong sa ngayon. Sa dinami-daming ang lumalabas na mga kalaban sa One Piece series, sino nga kaya ang magiging final villain sa One Piece series? Kaya naman sa video ito, pag-uusapan natin yan. So ibabahagi ko nga sa inyo guys ang ilan sa mga maaaring final villain ng One Piece. So ang una nga sa ating listahan ay si Blackbeard. Si Blackbeard or si Marshall D. Teach ay captain ng Blackbeard Pirate at isa sa 4 Emperor at ang kilala sa pagkakaroon ng 2 Devil Fruit sa history. Bilang Emperor, si Blackbeard ay masasabing one of the most powerful pirates sa buong mundo. Kahit bago pa nga siyang maging Emperor, siya ay nagpakita na ng pagiging immensely powerful pirate. Sinasabing si Blackbeard ay may posibilidad na maging huling kalaban sa series. Si Blackbeard ay kayang-kayang pumatay ng crewmates nito noong siya ay nasa Whitebeard's Pirate pa lamang, na nagresulta nga sa pagkamatay din ng kapatid ni Luffy na si Ace. Pinatay niya ang kanyang crewmates na ito upang nga makuha nito ang Yami Yami no Mi, isang devil fruit na nagbibigay ng kakayahan sa user to control over darkness or making the user a darkness human. At ang devil fruit na ito ay sinasabing unique kahit pa ito ay isang Logia type, at ang ability nito to grant is said to be the most evil. Dahil dito sinasabing si Blackbeard ang final villain, hindi lang dahil sa siya ay masama, dahil diba yung devil fruit niya is darkness. At kamakailan nga lang nga naglabas nga ng revelation na nagsasabi na ang devil fruit nga ni Luffy ay nagtataglay ng abilities ng Sun God which is light. Kaya naman maaring ang labanang ito ay maging dark which is si Blackbeard versus the light which is si Monkey D. Luffy. Si Blackbeard ay parang pinapakitang kabaliktaran nga ni Luffy dahil hindi tulad ni Luffy, si Blackbeard ay selfish, manipulative at gahaman sa kapangyarihan, kung saan ay handa siyang gumawa ng kahit anong kasamaan makamit lamang ang supremacy. Kung si Luffy ay gustong-gusto maging Pirate King katulad nga ni Goldie Roger, si Blackbeard naman ay parang si Rox Dissabic, ang kalaban ni Goldie Roger na masama ding pirata na gusto nga ding maghari sa buong mundo. So kapag nagpatuloy ito, maaaring si Blackbeard ang maging final villain ng One Piece. Pero bukod nga kay Blackbeard, meron pang ang sinasabing magiging final villain sa series, at ito nga ay si Im-sama. Siya ay ang sinasabing ang mysterious individual na secretly rules the world government from the shadows, at ang Gorosei ay ang nagsisilbing face ng organization. Ang pinakamalaki at ang nakakagulat na revelasyon ay ang sinasabi na ang world government na originally ay inaakala nga natin na kinokontrol ng corrupt aristocrats na kilala sa tawag na Celestial Dragon, ay meron palang nag-iisang ruler o king na ang existence ay still hidden pa rin sa lahat. Pero ito nga ang sinasabing pinakamataas sa lahat, at ito nga ay si Imo o ang tinatawag din na Im-sama. Sa unang tingin, inaakala nga natin na ang world government ay mabuti, ngunit sa pagdaan ng panahon makikitang sila talaga ay masama, walang awa at otoritarian sa pagpapalaganap ng kaayusan. Ang mga Marines pati na rin ang tinatawag na Cyberpol 9 ay ang nagsisilbing agents ng world government's justice. Sila ay pumapatay din ng kahit sinong nagtataglay ng kapangyarihan at may kakayahang maging hadlang sa world government. Dahil sa ganitong gawain ng world government, kapag nga si Imo ang nasa likod ng ito, although sabihin na natin na
gusto lamang niya ay ang magkaroon ng kapayapaan sa buong mundo, ang pamamaraan naman niyang ganito ay hindi nga katanggap-tanggap. Siya ay napakalupit. Dahil dito, maaaring siya ang maging huling kalaban nga ni Luffy. Marami sa atin ang naniniwala ng Straw Hat ay ang siyang maghahatid o magbibigay ng liwanag sa mundo ng One Piece series. Tatanggalin nila ang takot ng lahat at magbibigay ng pag-asa. Kaya naman kung sakaling totoo ito, malaki ang tsansa na si Imu nga ang magiging final villain ng One Piece, ang taong palihim nga na kumokontrol sa mundo. Pero bukod nga sa nabanggit ko, ang hindi ko nga inaakala na sasabihing pwede o maaaring maging final villain ng One Piece ay si Shanks. Si Shanks na chief ng red-haired pirate at isa sa 4 emperors na nag-rule over the New World. Si Shanks ay isa sa pinakapaborito nating karakter sa entire series ng One Piece. Nagkaroon siya ng malakas na dating simula pa lang nung una ng series. Makikita na siya ay mabait at syempre matulungin. Ngunit sa kabila nito, may mga fans pa rin ang naniniwala na si Shanks nga daw ay ang magiging final villain at ang pinakamatinding kalaban ni Luffy. Hanggang sa ngayon si Shanks ay napaka-misteryoso pa rin. At kahit na siya ay lumalabas sa series, nakikita natin siya na bihira lamang siyang ngumiti. At nagpapakita nga rin ng pagiging mabait at generous, at ang galaw na ito ni Shanks o ang pinapakitang ito ni Shanks ay talagang nakakapagtaka. Malaki ang chance na gagamitin lamang niya si Luffy upang ma-unlock ang One Piece dahil nakita niya kay Luffy ang taong determinado na makamit ang nais niya. Dahil sa ugaling ito ni Luffy, mas mapapadali na lang para kay Shanks upang ma-unlock ang One Piece. Kasi nga kumbaga, kung pagbabasehan natin yung ginagawa, yung mga galaw ngayon ni Shanks, para bang meron siyang hinihintay na something. Bukod pa nga dyan, napaka-misteryoso din ng mga connection ni Shanks, lalong-lalo na sa world government o sa mga elders. Pati na sa nakaraang chapter nga na sinabi nga ni Shanks na it's time to claim the One Piece because the wait is over. Bago niya sabihin ito, si Shanks ay nakatingin nga sa bounty poster ni Luffy. Kung totoo man ito ay magiging magandang marketing strategy nga ng author na to na si Oda. Yung kumbaga hindi natin inaakala na si Shanks pala ay ang final villain ng One Piece. So yan nga guys ang maaaring ngang maging final villain sa One Piece. Pero kung kayo ang tatanungin sino ang napipisil nyo na maaaring maging huling kalaban sa One Piece series, i-comment nyo lang ang inyong kasagutan sa ating comment box. At dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!